Hello guys, welcome to 5th Generation Hobby Shop. And shoutout po kay Sir Carl of Davao, sir. Welcome. This is your unit po, the EMG Pit Viper John Wick 4, fully licensed, authorized by Taran Tactical Innovations. Ayan po siya, sir. Napakagandang unit. Comes with the authenticity card. Ayan po yung inyong Pit Viper. So, meron po siyang kasamang bala, sir. Bali, ang ibibigay naming bala is .25, 3,000 shots. And the Pop Dino number 14 na power up green gas. So, medyo mabigat na yung bibigay namin na bala kasi number 14 yung ating gas. Medyo malakas yan. Okay, so again, this is the EMG Pit Viper or the John Wick 4. Fully licensed, authorized by Taran Tactical Innovation. Again, shoutout kay Sir Carl of Davao. So, this is your unit po. So, it comes with the Taran Tactical Innovation Certificate of Authenticity. So, talagang fully licensed siya kasi yung may mga ibang brand kasi na Pit Viper. Okay, may double bell, may SRC. So, wala yung card. Wala siyang card. Okay? Ito lang po ang may card. Yan po yung Certificate of Authenticity. Okay, by EMG. So, again, this is officially licensed, authorized by Taran Tactical Innovation. Ibig sabihin po, yung original na Pit Viper, so this is 9mm kasi sa original eh. Yung original na Pit Viper po ay parehas na parehas dito sa airsoft natin. Kaya siya officially licensed, authorized. Kasi si EMG ay inauthorize ni Taran Tactical Innovations na gayahin mismo yung itsura ng totoong John Wick 4. Okay? So, bihira lang po ito sa Pilipinas yung ganitong model or ganitong unit. Yung totoo kasi napakamahal talaga nun. Kaya napakamahal nung unit na yun. Yung Pit Viper na totoo. Yung John Wick 4 na totoo. Yung ginamit ni Keanu Reeves sa movie niya na John Wick 4. So, bihira lang ang merong stock na sa mga gun shop dito sa Pilipinas. Bihira lang po yung ganitong model na yung totoo. Okay? So, dahil napakamahal niya. Okay? Pang competition kasi ito na pistol. Okay? So, this is all black version. Okay? All black version siya. Highly detailed CNC machine aluminum slide. So, as you can see, talagang napakapulido ng pagkagawa ng unit. No, highly detailed. Tapos, meron siyang Taran Tactical Innovation Laser Engraved. Ayan. Yan yung kumbaga signature ni EMG. Ayan. Sa kabilang side naman, Pit Viper Laser Engraved. And then, meron siyang Taran Tactical Innovation logo. And the serial number, also Taran Tactical Innovation logo. Tapos, yung kanyang grip, as you can see, molded grip na yung surface niya. Molded grip na siya. Hindi siya madulas hawakan. Yan, molded grip. Napakagandang hawakan niya. And then, look at the magwell. Okay, the magwell is also meron din siyang naka-flared magwell siya, and then meron din siyang Taran Tactical Innovation laser engraved markings. Ayan. Tapos, naka-anti-freeze loading nozzle na siya. So sa mga nakikita nyong airsoft na hindi siya fully licensed or yung ibang airsoft models, ibang brand, di ba? Kulay itim pa yung loading nozzle nun. This one is red. This one is anti-freeze loading nozzle. And then, pansinin nyo rin yung kanyang barrel. Hindi siya tilting at hindi rin siya magalaw masyado. No? Sa mga ibang airsoft talagang, sa mga ibang model talagang magalaw yung barrel. Ito hindi. May galaw man, konti lang. At hindi siya, non-tilting siya because of the compensator. So, mas accurate siya. Ano? Ayan. Ayun yung kagandahan niya. Okay? Dahil non-tilting siya. Okay? Single port compensator, meron siyang
anong tawag nito, yung meron siya parang cut, okay, cut lighting sa compensator, okay. And then yung kanyang sight ay naka ghost profile surrounded, adjustable yan, adjustable rear sight. Ibig sabihin po na-adjust po yan, ayan, elevation and the windage. So kung may pagbabago sa sight, pwede nyo pong i-adjust yan, elevation yan, tapos ito yung windage. Ayan. So ayan, napakagandang unit, John Wick 4 Pit Viper. So meron po siyang safety, so kailangan ikakasama mo siya bago mo siya ma-safe. Yan. Okay, working po ang safety, then safety off. Okay. And then the next one, yung isa pang safety feature niya ay yung beaver tail grip safety. Okay, yung beaver tail, once hindi siya activated, hindi rin siya puputok. So kapag activated, that's the time na puputok na siya. So kapag diniinan mo siya, papalo yung hammer. Pero pag hindi mo siya diniinan, pag kinalabit mo, hindi siya papalo. So, automatic kasi pag ginawakan mo yung grip, automatic po yan na-activate. And that's the time na papalo na siya. Okay. So, check natin kung meron ba siyang thread. Yes, may thread siya. Ibig sabihin, pwede po kayong maglagay dyan ng tracer units, suppressor, tawag nito, tracer units. Mas magandang lagay dyan, tracer units, mas poporma. Tapos pwede rin kayong maglagay dyan ng other accessories such as flashlight. Ayan. Okay, again, shoutout kay Sir Carl of Davao. So ngayon, check naman natin tong magazine. So the magazine is 30 rounder capacity. Ayan, 30 rounder capacity magazine. Bali, naka anti-freeze na rin yung kanyang gas route. As you can see, red na siya. Okay, so lagyan lang natin siya ng gas. Tinest namin siya. Release ko lang yung gas. Pag i-release mo yung gas, sir, press mo lang tong valve. Yan. Yan, press mo lang yan. So kapag nadidiinan mo siya, ayan. Ayan, di ba gumagalaw? Ibig sabihin wala na yan lamang gas. Wala siyang lamang gas. So lagyan lang natin siya ng gas at testingin natin kung ilang EPS. Okay sir, chronograph testing tayo. Nalagyan ko na po siya ng gas tsaka bibis. Ngayon, titingnan natin kung ilang EPS. Okay, again, this is your Taran Tactical Innovation EMG Pit Viper John Wick 4. Okay, shoutout po kay Sir Carl of Davao, sir. Testing. Pairing. 342.4. 342.4. Pairing 351.6. 348.6. And 340.4. Okay? Yun po yung range ng kanyang EPS or yung projectile speed ng ating unit or yung kanyang yung speed ng bala. Okay? And then, nag-open chamber na siya. Ayan, open chamber. Dahil 4 na bala lang yung lagay natin. So, release mo lang yung magazine muna. Okay? And then, ang gawin nyo pong technique, bigyan ko kayo ng tip, para hindi mapudpod yung notch. Yung notch kasi dyan, yan yung pinagsampahan yan. Yung pinagsampahan ng slide stop, okay, slide stop, tsaka yung notch, yan yung pinagsampahan. Ngayon, para hindi siya mapudpod, ang gawin nyo, alalayan nyo siya. No? Tulak nyo lang siya ng kaunti, yung slide, then baba mo yung slide stop, then tsaka mo siya i-release. Okay? Huwag nyo pong gagawin ganito.
Kasi katagalan yan, mapupudpud yan. So, pag napudpud, hindi na siya mag-open chamber. Okay? Then, ito, yung magazine, pag continuous po yung gamit, lumalamig po siya. So, pag malamig na malamig yung magazine, may tendency na hindi din siya mag-open chamber. Pag malamig na malamig yung magazine kasi, pag malamig na malamig, humihina po ang blowback. Pag mahina ang blowback, hindi niya na kayang itulak yung slide hanggang dito sa may notch. Baka hanggang dito na lang siya, kaya hindi siya sumasabit. No? Hindi siya sumasampa dyan. So, pag malamig yung magazine, ipahinga nyo lang po hanggang sa mag-normal temperature magazine, then, tsaka nyo siya gamitin. So, mas maganda, meron kayong extra magazine para habang ginagamit yung isa nakapagpahinga. Okay? So, testing pa tayo. Lagyan ko lang siya ng more BBs. Pero hindi ko siya lalagyan ng gas kasi may gas pa to eh. Indicator na may gas pa siya, matigas yung outlet bulb. So, lagyan lang natin ng more shots, or more BBs. Okay, 10 shots. Then, shoot pa tayo. Okay, Sir Carl of Davao, testing ng inyong unit, the Pit Viper John Wick 4 by EMG. Authorized, fully licensed, authorized by Tarrant Tactical Innovation. Okay, testing. Firing. Lakas. Okay, open chamber. Release nyo lang yung magazine, sir. Then, yung tip na ginawa natin kanina. Okay, then hammer down. Okay, Sir Carl of Davao, okay na po ang inyong Pit Viper John Wick 4 by EMG. Kung may question po, message lang sa aming Facebook page, 5th Generation Hobby Shop. Thank you, sir, and have a nice day.